Napasigaw at napaluhod sa takot si Im-sama dahil sa sobrang lakas ng Conqueror's Haki ni Joy Boy. Magpapatuloy itong chapter sa broadcast ni Vegapunk kung saan kakatapos lang niyang sabihin na nakasalalay ang kapalaran ng kanilang mundo sa kung sino mang individual ang makakakuha ng One Piece. Na siya namang ikinabahala ng mga tao dahil sa naisip nga nilang mga pirata ang papabor sa gantong sitwasyon since sila nga itong naghahanap talaga sa One Piece at ito ang dahilan sa kung ba't naglayag sila sa karagatan. At sabi pa ng iilan na dapat gumawa ng paraan ang mga Marines sa bagay na to. Sa kabilang banda naman ay sobrang saya ng mga pirata sa kanilang mga narinig. At ngayon nga ay nanggaling pa to mismo sa pinakamatalinong tao sa buong mundo na si Vegapunk na mas nagpapatunay na totoo nga daw talaga ang One Piece. Pati na rin nga sa Impel Down ay sobrang saya ng mga piratang nakakulong dito dahil sa ngayon nga raw ay mga pirata naman ang magiging bida. Nabahala na rin itong mga guards sa Impel Down dahil sa di nila mapigilan na marinig nitong mga bilanggo ang lahat ng mga sinabi ni Vegapunk na siyang nagdudulot ng komosyon sa buong Impel Down. Di nga rin inasahan ng mga Marines itong sinambit ni Vegapunk. At siguradong lalaki ang kanilang problema na ngayon mas magiging agresibo ang lahat ng mga pirata. Then mapupunta naman kay Kobe kung saan naisip nga niya kaagad si Luffy at naalala nga niya ang mga sandaling sinabi ni Luffy sa kanya na gusto niyang maging hari ng mga pirata. At ang ibig sabihin lang nga nito ay balak ni Luffy na kunin ang One Piece. Sinabi nga dito ni Kobe na desidido na talaga siyang pipigilan niya si Luffy sa kanyang pangarap na maging hari ng mga pirata. So parang sineset nga ni Oda itong rivalry ni Luffy at Kobe kagaya kina Roger at Garp. Pero alam kong marami sa ating ang di papabor dito since malayong malayo pa nga talaga si Kobe sa level ni Luffy. And the fact nga na alam ni Kobe na mabuting tao si Luffy, parang imposible ngang hahad lang talaga si Kobe kay Luffy. Nakikita ko nga dito ang senaryong kagaya sa nangyari sa God Valley Incident kung saan nagtulungan sina Roger at Garp para matalo ang Rocks Pirates. Na kaya tinulungan ni Garp si Roger ay dahil sa nakita niyang may magandang intensyon ang hari ng mga pirata. Mapapagtanto nga ni Kobe na malayo sa iniisip niyang magdudulot ng kasamaan itong pangarap ni Luffy na pagiging hari ng mga pirata. At ito ang magiging rason na imbes humadlang siya ay tutulungan pa nga niya si Luffy sa kanyang pangarap. At pinakita nga din sa atin na tila may mas malalim pang pangarap si Luffy aside sa pagiging hari ng mga pirata. Binahagi nga niya to kina Ace at Sabo at sa kanyang pirate crew. At lahat nga sila ay nagulat nang masabi to ni Luffy. Well, napaka-exciting nga na darating din tayo sa puntong malalaman din natin itong tunay na pangarap ni Luffy, diba? Then mapupunta naman kina Buggy kung saan sinabi nga niya dito na hindi nga daw para sa kanya lang ang buong mundo, kundi para sa kanilang lahat ng Cross Guild. At sobrang ang natuwa itong mga pirata na nandito at napaiyak sa mga sinabi ni Buggy. At sa likuran nga nitong Emperor nandito sina Crocodile at Mihawk na walang imik. At pinapaupo na nga ni Crocodile ang manghiyak-ngiyak na si Buggy. Then ipapakita nga din dito si Blackbeard kung saan nag-uusap nga sila nila Katarina Devon mula sa Denden Mushi. Tinatanong nga dito ni Devon si Blackbeard na kung ano ang gagawin nila dahil sa pwede naman daw nilang patayin na lang itong si Caribou na siya namang nagmamakaawa dito at sabi niya na siguradong matutuwa itong si Blackbeard sa dinadala niyang impormasyon. At sagot naman ni Blackbeard na dalhin na lang daw nila itong si Caribou sa kanya at kung di man daw niya magugustuhan itong sinasabi niyang impormasyon siya na mismo ang papatay sa kanya. Worst case scenario nga to dahil sa alam nga nitong si Caribou ang patungkol sa mga ancient weapons na kagaya ng Poseidon na si Shirahoshi at ang Pluton na nasa Wano na paniguradong pagkakainteresan nga talaga ni Blackbeard at malalagay nga talaga sa peligro itong Fishman Island at ang Wano mula sa Blackbeard Pirates. Magmula kay Kobe ay pinapakita na nga sa atin ni Oda ang mga individual na magiging parte ng final saga ng One Piece. Sobrang ang nakaka-excite itong magiging papel ng Cross Guild dahil sa alam nating may naging pinagsamahan ang mga miyembro nito pati nila Luffy. At as expected ang Blackbeard Pirates. Pareho ngang may malaking atraso itong mga pirata kina Kobe at Luffy. Maaari kayang magtutulungan sila para pabagsakin ang Blackbeard Pirates sa hinaharap. Then mababalik naman sa Egghead Island at patuloy pa rin itong broadcast. Nang bigla ngang inatake ni Saint Mercury si Emeth. At talagang ang nagtamo ng malaking pinsala itong ancient robot mula sa ataking ginawa ng Gorosei. Nabahala naman dito ang mga Giants nang makita nilang bumagsak itong si Emeth. At sa puntong ito nga ay tuluyan na nga talagang nasira ang Special Denden Mushi na itinago ni Vegapunk mula sa katawan ni Emeth. Then makikita naman natin ang Sanigo sa Himpapawid na siya namang hinahabol ngayon ni Saint Nusjuro. Naghahanda nga itong si Zoro para dumepensa habang itong Gorosei naman ay naghahanda na nga rin sa kanyang atake.
At nagsisigawan na nga dito sina Chopper, Usopp at Nami. Then mababalik naman kay Emmett at humihingi nga siya dito ng paumanhin kay Joy Boy. Kasabay nitong pagbangon niya ng paunti-unti at muling nagkausap nga itong sina Luffy at Emmett. Sinabi dito ni Emmett na gusto daw niyang humingi ng patawad dahil sa alam niyang imposible nga talagang buhay pa hanggang ngayon si Joy Boy. At tanong naman ni Luffy na kung nagmaling akala itong si Emmett sa kanya. At sagot naman ni Emmett na di niya raw maiwasan dahil sa kamukhang-kamukha nga daw ni Luffy si Joy Boy at napaka-nostalgic nga daw nito. Bumabalik nga daw sa kanya ngayon ang lahat ng mga masasayang alaala noon at sana nga daw mapatawad siya ni Joy Boy dahil sa nabigo siyang matulungan ito na maging hari. Sa mga sandaling ito ay makikita nga natin ulit si Saint Saturn na unti-unti nang nakakapag-regenerate. So it seems na di bumagsak si Saturn sa karagatan. At sa susunod na panel ay makikita natin nakahanda na nga ang 4 na Gorosei sa paglusob sa ating mga bida. Di naman maintindihan ni Luffy itong tinutukoy ni Emmett dito. At tanong pa niyang anong hari itong sinasabi niya. Then tinanong nga dito ni Emmett ang pangalan ni Luffy. At mabilis namang sagot ng ating bida na siya si Monkey D. Luffy. Ang individual na siyang magiging hari ng mga pirata. At mukhang may alam nga din si Emmett patungkol sa mga D. Dahil sa ito nga talaga ang napansin niya kagad sa pangalan ni Luffy. At sa mga sandaling ito ay may inilabas nga si Emmett na isang tali. At nang maihila niya ito ay bigla nga itong nagpakawala ng isang sobrang lakas na Conqueror Haki sa buong Egghead. At halos lahat nga ng mga Marines ay napatumba nito. Tumatawa nga dito si Emmett at tinawag niya si Luffy at nagpasalamat siya. At hiling pa niya na gusto nga daw niyang marinig muli ang tunog ng Drums of Liberation sa huling pagkakataon. Habang si Luffy naman ay sobrang ang nagulat sa ginawa ni Emmett at na-recognize nga niyang isang Conqueror Haki itong pinakawalan niya. Patuloy naman ni Emmett na wag daw sanang mamatay si Luffy. At hindi niya hahayaang mamamatay si Luffy. Makikita nga natin na sobrang lawak ng inabot itong Conqueror Haki at umabot pa to sa malawak na karagatan. Halos lahat nga ng mga Marines ay nawalan ng malay at ang mga Vice Admirals naman ay halos di na rin nga makagalaw dahil sa sobrang lakas nitong Haki. Then makikita nga natin unti-unti nang nalulusaw itong 4 na Gorosei at kalaunan ay isa-isa na silang bumalik sa kanilang mga human forms. Cut dito at mapupunta ang eksena sa may Pangea Castle kung saan makikita nga natin may namuong usok sa loob ng authority room. At ito pala ang mga Gorosei na nakabalik mula pa sa Egghead Island. Makikita natin nauna na nandito si Saint Mars na kung matatandaan natin ay siya nga itong binalibag ni Luffy papalayo sa Egghead. Napasigaw at napaluhod naman si Im-sama sa may garden room at may isang individual ngang nagmamadaling lumapit sa kanya. Kitang-kita nga natin itong panginginig ni Im-sama dahil sa takot at sinambit niya ang pangalang Joy Boy. So nakakapagtaka ngang naramdaman din ni Im-sama itong haki ni Joy Boy na para bang may connection nga talaga itong mga Gorosei dito sa hari ng world government. At nakakapagtaka nga ding ba't may kasamang ibang tao itong si Im-sama dito sa garden room. Dahil sa alam nga natin na tanging ang mga Gorosei nga lang ang nakakaalam sa pagkatao ni Im-sama. Aside kina King Cobra, Sabo at Wapol. So parang nga talagang na-trauma si Im-sama sa Conqueror's Haki ni Joy Boy na nagpapatunay nga na talagang sobrang lakas itong hari ng Ancient Kingdom. Di na nga tayo magtataka na kinailangan pang magsanib puwersa ang 20 Kingdoms para mapabagsak itong si Joy Boy. Then mababalik naman sa Egghead Island kung saan ligtas ngang nakalapag sa karagatan ang Sanigo at tuwang-tuwa naman dito si Luffy. Di naman mapakali itong mga kasamahan ni Luffy at tinatanong nila na kung ano daw ang nangyari doon sa mga halimaw, referring sa mga Gorosei. At sagot naman ni Luffy na wala daw siyang ideya at bigla na lang nga daw silang nawala. Di naman makapaniwala sina Dory at Brogy sa kanilang nasaksihan at tanong pa nila na anong klaseng nilalang daw itong si Emmett na isang robot na nagtataglay ng haki. At tanong pa nila na papaano niyang magawang lusawin ang mga Gorosei. Makikita nga nating napayakap sina Usopp at Chopper kay Jinbei dahil sa ligtas nga silang nakalapag. At tinatanong naman dito ni Sanji si Nami na kung okay lang siya. At sagot naman ni Nami na maayos naman ang kanyang lagay. Pero mukhang di na nga raw talaga makakabalik sina Atlas at Edison. Then makikita nga nating andito pa rin sa Egghead si Saint Saturn. At kaharap niya ngayon si Emmett na nangihina na. At magkakaroon nga ng flashback kung saan makikita natin itong pag-uusap ni Joy Boy at Emmett. Sinabi dito ni Joy Boy na iipunin nga daw niya ang kanyang pinakamalakas na haki at isisil niya to kay Emmett. At manghang-mangha naman dito si Emmett. Patuloy naman ni Joy Boy na mas mabubuhay ng matagal itong si Emmett kesa sa kanya. Kaya darating nga daw ang panahon na wala na siya
at di niya na magagawang tulungan itong ancient robot na siyang ikinalungkot naman ni Emmett. Dagdag pa ni Joy Boy na kung darating ang isang punto na malalagay sa panganib ang buhay nitong si Emmett o ang isang individual na gusto talaga niyang mailigtas, ay hilain nga lang daw niya itong tali. At eto nga yung nakita natin kanina na tali mula kay Emmett. At ang pinakawalan nito ay ang sinil na sobrang lakas na conqueror Saki ni Joy Boy mismo, na siyang nagtaboy sa mga Gorosei mula sa Egghead at tumakot ng husto kay Im-sama. Then tanong naman ni Emmett na kung darating man daw ang mga sandaling yon, ay andun din ba itong si Joy Boy para tulungan siya? At sagot naman ni Joy Boy na tama itong si Emmett, at kahit kailan pa daw ito mangyayari ay maililigtas din niya itong si Emmett. Tuwang-tuwa naman dito si Emmett at sabi pa niya na kahit mawala man daw itong si Joy Boy, parang magiging kasama pa rin daw niya palagi itong si Joy Boy kung ganon. Then sabi naman ni Joy Boy na matagal pa naman daw yan mangyayari. At sabi naman ni Emmett na sana nga daw ay di siya malulungkot sa paghihintay nitong mga sandaling makakasama niya ulit si Joy Boy. At sabay pa niyang tawa. At sa pagtatapos ng chapter ay makikita nga nating na wala na ang ilaw ng mga mata ni Emmett. At tuluyan na nga siyang nag-shutdown. At dito na nagtatapos ang chapter 1122 ng One Piece. I doubt na magtatapos na dito ang Egghead Island arc, since wala pa namang confirmation na tutuloy na tayo sa susunod na arc sa Elbaf Island. Nandirito pa rin sa Egghead si Saturn, at sa tinagal-tagal ng panahon, makakabalik pa nga ba sa eksena si Admiral Kizaru? Ano pa kaya ang magiging role nila sa Egghead Island? Babalikan pa nga kaya ni Luffy si Emmett na siyang tuluyan na rin ngang huminto sa paggalaw? Overall, sobrang lupit nga nitong chapter, and I'm sure na agree din kayo dito. At di na nga ako makapaghintay sa susunod na chapter, dahil sa tila di pa nga talaga tapos itong Egghead Island arc. So kung nagustuhan nyo man ang ating video ay wag po sanang kakalimutang mag-iwan ng like sa atin. At pakibalibag na rin ang subscribe button at notif bell, dahil sa sobrang laking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat po sa panunood. At hanggang sa muli, mga ropa.